O mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isa na namang episode ng ating talakayan dito po sa aking bagong social media platform, Attorney Enzo Bunyog. Kung ngayon lang po kayo nakapanood dito sa bago kong YouTube channel, Attorney Enzo Bunyog, at sa Facebook page po nito o meta page na Informador. Mag-follow na po kayo sa Informador meta page at mag-subscribe na po kayo sa Attorney Enzo Bunyog YouTube channel. Dito po, ang maganda dito kaysa iba kong social media platforms, dito po mga mahaba-haba ang talakayan natin. Kasi tulad ngayon, 3 topics ang i-discuss ko, tuloy-tuloy. Kaya huwag po kayong aalis, tapusin nyo itong talakayan ko. Maganda ito dahil mga 3 topics ang tatalakayin o pag-uusapan natin. Ang unang topic na pag-uusapan natin, natawa ko sa sinabi ni former Secretary Ronald Llamas, mayabang daw kasi si Marcoleta. Kayo ba, anong tingin nyo? Mayabang nga ba si Marcoleta? Kung bakit, mamaya, pag-usapan natin. O, pangalawang topic natin, kinumpirma na ni Senate President Tito Soto na mayroon ngang coup, mayroon ngang mga galawan sa Senado para palitan siya bilang Senate President. Ngayon yan, kinumpirma yan ni SP Tito Soto. At panghuling topic natin, kung gusto talagang makaligtas ni Bato na huwag siyang maaresto, Supreme Court lang ang pag-asa niya. Yan ay ayon kay Prosecutor General Fadulyon. Yan. Mukhang tama. Tama naman. Ganyan din yung sinasabi ko eh. Ang makakapigil lang na arestuhin si Bato ay kung lumabas ang desisyon ng Korte Suprema doon sa kaso ni Duterte. O yun. Anyway, mamaya ipaliwanag ko yan. Dito muna tayo sa ano natin? Unang topic. Sa programa naming Dos Amigos nung isang araw, nung Sabado, kami ni Ronald Llamas, mga kabunyog, mga kababayan, sabi ni Secretary Ronald Llamas, ang problema daw kasi kay Marcoleta, mayabang din eh. Mayabang din daw kasi si Ronald Llamas. Ay, si Marcoleta. Sorry Ronald, slip of the tongue, namali ako. Mayabang daw kasi si Marcoleta. Tinanong ko kasi si Ronald Llamas. Sabi ko, Sek, anong masasabi mo doon sa sabi ni Marcoleta na subukan daw ni Lacson na padalhan siya ng subpina doon kay Gutesa. Kasi ang sabi nga ni Ping Lacson, isi-serve niya daw yung imbitasyon, yung subpina kay Gutesa sa opisina ni Marcoleta. Total si Marcoleta naman daw yung nag-present kay Gutesa sa hearing ng Blue Ribbon. Kaya lang galit si Marcoleta. Sabi ni Marcoleta, subukan mo. Ano ako? Ba't mo ako uutusan? Ano ako? Utusan mo ba ako? Iniinsulto mo ako. Iniinsulto mo ba ako? Sabi ni Marcoleta. Kung gusto mo akong, sige gawin mo yan. Subukan mo ako at maririnig mo sa akin ang mga kung ano. Basta may warning si Marcoleta eh. Ngayon tinanong ko si former Secretary Ronald Llamas. Anong masasabi mo, Sec? Anong masasabi mo kay Marcoleta sa sinabi niya na yan? Sabi ni former Secretary Ronald Llamas, ay mayabang din kasi si Marcoleta eh. Mayabang din kasi. Kumbaga bagong-bago sa Senado, pag bago ka sa Senado, wag naman yung para ka nang dinudominate mo na, parang ang galing-galing mo na talo mo na yung iba. Hindi naman tama yon. Kumbaga, parang may kurtesiya din na parang ka rin. Kahit naman magaling ka, kahit maano ka, para ipakita mo yung humility, yung pagiging humble mo. Kababaang loob na kunwari nag-aaral ka pa, lalo na sa mga senior na tulad nila Lacson, nila Soto. Kumbaga mag-aano ka muna, parang mag-aaral ka muna ng working sa loob, pinag-aaralan mo muna. At least yung mga senior doon titingnan na hindi ka mayabang, hindi ka bastos, hindi ka arugante. Ay ito daw kasing si Marcoleta, sabi ni Secretary Ronald Llamas, medyo rin eh.
medyo mayabang din. Hindi nga yata medyo yung sinabi, mayabang talaga. Walang transition. Ibig sabihin na kapapasok niya lang, kumbaga mag-aano muna siya, mag-a-adjust muna, makikipag ano muna siya, titimplahin niya muna yung ugali ng mga kasamahan niya. Yung mga gano'n na kung kumbaga natural sa tao 'yon, lalo pat baguhan ka sa Senado. Hindi ka muna magpapakita ng ano mo, ng ano mo, yung parang arrogante ka, agresibo ka, ikaw yung magaling, talo mo yung iba, ikaw na lang lagi ang tama, inaaway mo lahat. Kumbaga, yan yung ano, um, yan yung obserbasyon ni Secretary Ronald Llamas. Alam naman natin si Llamas. Nakita niya yung mga galaw na yan ng mga senador noon pang panahon ni Pinoy kasi siya yung political advisor nung panahon ni Pinoy kaya alam niya yung mga galawan ng mga senador na yan. Yung kung sino yung mga senador na yung mga ugali ng bawat senador, likaw ng bituka ng bawat senador. Alam yan. Kaya sabi ni Secretary Ronald Llamas, iba rin talaga itong si Marcoleta. Kaya kahit si Lacson na napakabait na, napipikon dito kay Marcoleta. At kahit nga dito, mapansin na parang dahil medyo arugante ng masyado si Marcoleta, sulo niya na yung kanyang laban. Hindi na nga siya sinasamahan ng mga kasamahan niya sa minorya. Kasi maraming pagkakataon, unreasonable din. Wala na sa rason. Talagang parang ang hanap lagi away. Inaaway yung mga kasamahan nila. Kaya kahit yung mga kasamahan niya sa minorya, parang hindi na ganun kainit ang suporta sa kanya. Ang obserbasyon dyan ni former Secretary Ronald Llamas ay dahil nga sa medyo mayabang nga si Marcoleta, arrogante. Hindi man lang bagong-bago ka sa Senado. Kahit naman sabihin mong mataas ang nakuha mong boto, pero maging ka pa rin, yung humility mo. Mahirap naman yung bagong-bago ka, kung umasta ka, talo mo na yung iba, lalo na yung mga datihan. Kaya medyo, ay problema kasi kahit naman sa Kamara, kahit naman sa House, gano'n naman si Marcoleta. Gano'n naman ang ugali talaga ni Marcoleta. Ayaw patalo. Sa tingin niya, siya ang laging tama. Kahit sa mga debate noon sa Kamara. Lalo na ngayon sa Senado. Siyempre, lalong nagyabanga naman si Marcoleta dahil sa tingin niya, maraming nag-iisip hindi siya mananalo. Nanalo siya. Mataas pa ang nakuha niyang boto. Kaya lang yun na nga, kahit naman sana ganun, dapat nagtimpla rin si Marcoleta. Parang transition, unti-unti. Hindi naman yung biglaan, ganun na kaagad ang asta niya. Astig na kaagad na mayabang. Anyway, yan ang obserbasyon ni former Secretary Ronald Llamas. Kayo, anong tingin nyo? Anong tingin nyo? Kaya actually, nga naman, inaway niya yung magkapatid na Tulfo. Marami siya, lahat niya kinukomentaryohan. Si Rapi Tulfo, si Erwin Tulfo, kahit nga si Soto, si Lacson, si Risa Hontiveros, lahat walang pinapalampas Parang kaaway ang lahat. Hindi marunong makibagay. Kaya kahit yung mga kasamahan niyang minorya, hindi na rin ganun kainit ang pagsuporta sa kanya. Anyway, dito tayo sa pangalawang topic natin. Ito na. Kinumpirma na ni SP Soto na mayroong coup sa Senado. Nagbukas ang session ng Senado ngayon, November 11. Inamin mismo ni Senate President Soto na namonitor niya nga mayroong mga usap-usapan na papalitan siya, mayroong mga na kinukumbinsi yung iba nilang mga kasamahan. Kinumpirma mismo ni Senate President Soto yan sa ngayon, sa interview sa kanya. Sabi niya, totoo yan, mayroon ngang mga usap-usapan
di umano kinukumbinsi ang mga kasamahan nila na sumama sa panibagong regodon sa Senado. Ha? Kaya lang hindi niya na daw alam kung sino-sino mga kinausap, basta't mayroon daw na galawan talaga, kinumpirma niya yan. Ito yung sinasabi ni former Secretary Ronald Llamas sa talakayan namin nung Saturday na na-monitor niya nga na rin nga nila, alam naman, na mayroon ngang mga plano ng bagong coup sa Senado. Bakit? Anong context nito? Ay alam naman natin na magkakaroon ng mga rally ngayong linggo, yung Iglesia ni Cristo, GIL, Jesus is Lord, yung KOJC ni Kibuloy, magsasanib pwersa. Mananawagan sila ng national rally for transparency and true democracy. Ewan natin kung anong to, ang gulo ng rally na yan, kung para saan ba yan. Pero yun na nga, dahil usap-usapan talaga na hindi lang naman kudita sa Senado, ang pinag-uusapan talaga mga destabilisasyon, series ng mga serye ng mga mobilisasyon ng iba't ibang grupo. At ang pinakamayor dyan ay yung pagkilos sa November 16 to 18. 3 araw sa Luneta at saka sa EDSA. 3 malalaking sekta ng reliyon. Milyon daw ang inaasahang tao. O ngayon, yan, sigurado anti-government yung rally na yan. Kontra yan sa administrasyon ni Marcos. Ito namang sa Senado, ang galawan din magpapalit ng liderato. Kasi identified sila Soto, sila Lacson sa administrasyon. At hanggat sila Soto at Lacson ang namumuno sa Senado, yung investigasyon sa mga anomalya, tutumbukin yan sila Escudero, Jingo Estrada, Villanueva, at may 3 pa raw. May 3 pa. Kaya pipigilan na ng mga senador na mahagip sila. Pipigilan ng yung 3 pa na na sinasabing papangalanan ni Bryce Hernandez di umano. Kaya para mapigilan na wag nang lumawak yung masasakop ng investigasyon, dapat magpalit na ng Blue Ribbon. Para magpagpalit ng Blue Ribbon, dapat magpalit na ng mayorya sa Senado. Hindi na yung grupo nila Soto. Dapat bumalik sa dati. Kila Chis Escudero, kila Cayetano. Kaya yan yung usap-usapan ng mga panibagong coup sa Senado. Actually, minsan ang pinag-uusapan, ang ipapalit daw si Cayetano. Minsan naman ang ipapalit si Escudero. Basta ang dito, palitan si Soto para mapalitan si Lacson. At pag napalitan si Lacson, yung investigasyon ng Blue Ribbon, may iba na. Hindi na isusulong yung investigasyon kila Villanueva, Jingo Estrada at Escudero. At yung 3 sinasabing dagdag pang senador, hindi na yun mahahagip. Kasi maiiba na ang pamunuan ng Senado. Pero, ang sabi ni Senate President Soto, hindi naman daw nagtagumpay eh. Siguro hindi lang nagtagumpay dahil inabot ng Super Typhoon 1. Laging nagbabantayan na posibleng mangyari uli. Posibleng mangyari uli yan. Kasi asahan yan na laging nandyan ang pagtatangka na mapalitan si Soto. Yan all in na yan. Now, dyan, tayak bato na yan. Kung ayaw nila talagang mahagip sila, makulong sila, kailangan matanggal si Soto at si Lacson. Kaya ganun ka desperado yung mga nagtutulak ng coup sa Senado. Actually, kung hindi man yan nagtagumpay ngayon, siguro dahil hindi nila ipipilit yan dahil yung pananalasa ng bagyong Super Typhoon 1. Pero sa susunod na mga araw, asahan yan ni Senate President Soto. Muling bubuhayin na naman yan. Paulit-ulit nalilitaw yan. Alam naman yan nila Senate President Soto at nila Ping Lacson. Lalo pa kasi, masyado kasing malapit yung bilang. Ang mga senador na kasama sa ay 9. 9 yung kasama sa Siyam yung kasama sa minorya. Siyam yung kasama sa minorya. 15 lang. 15 lang yung
15 lang yung nasa mayorya. Kaya kapag may sa 15 may lumipat na pag may lumipat doon sa minorya na tatlo, 9, madagdagan ng tatlo, 12 na kaagad. 12 na kaagad. So pag nag-12 na kaagad, pantay na. Kaya masyadong madali ang pagtipo ng 13. Kaya alam naman yan ni Senate President Soto at sa kanila Ping Lacson. Kaya ayaw nga sana ni Ping Lacson nang bumalik sa pagiging Blue Ribbon. Kasi baka yun ang dahilan para matanggal si Soto. Kaya lang wala namang gustong kumuha ng pwesto ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson bilang chairman ng Blue Ribbon kasi mahirap din ang Blue Ribbon. At saka kung papalit din kasi kay Lacson ang mga tulad ni Erwin Tulfo. Kung si Erwin Tulfo ay identified sa Romualdez. Kung si Pia Cayetano naman identified naman sa mga Duterte at kapatid yan ni Alan Peter. So walang kredibilidad. Ang may kredibilidad lang talaga na umawak ng Senate Blue Ribbon either si Kiko Pangilinan, si Risa Hontiveros o si Lacson. Ang problema kay Kiko Pangilinan, marami na daw siyang komite, 4 na eh. Si Risa naman tahimik lang. Saka mas mahirap nilang i-handle si Risa. Mas principled yan si Risa. Mas matindi pa yan kaysa kay Lacson. Kaya parang nangyari, compromise na uli, Lacson na uli. Kaya lang si Lacson naman, ang kondisyon niya, okay, babalik ako sa pagka-Blue Ribbon Committee Chair. Pero walang babaguhin sa direksyon. Kung sino yung natutumbok ng investigasyon, wala tayong sasantuhin. Kaya ngayon nangyayari yan. Anyway, abangan natin sa November 14, mayroon na daw uling hearing ang Blue Ribbon. Sa ngayon, hindi nagtagumpay yung kudita kay Soto, pero siyempre, lagi nilang babantayan yan. Laging nandyan ang banta na yan. Okay? So, dito tayo sa kay Bato. Ano ba talaga ang pwedeng magligtas kay Bato? Lalo na ngayon na kumpirmado na mayroon talagang arrest warrant na kay Bato ang ICC. Nag-press con ngayon si Ombudsman Boying Rimulya. Sabi ni Ombudsman Boying Rimulya, mayroon siyang kopya. Kaya lang yung kopya niya nasa cellphone niya, picture. Picture ng kopya pero unofficial copy pa yun kasi hindi pa nire-release. Pero kumpirmado niyang mayroon ng warrant of arrest. At nag-press ko na rin ang DOJ. Sa press ko naman ng DOJ, sinabi nito, magko-comply ang gobyerno. Walang question yan, magko-comply. Susunod ang Pilipinas sa obligasyon nito sa ICC. So walang question na dyan. Ang tanong na lang, paano? So definitely aarestuhin si Bato. Kaya lang ang tanong, paano? May dalawa daw na options. Surrender or extradition. Surrender or extradition. Yung ginawa kay Duterte, surrender yon. Surrender. So ngayon, kung gagawin uli kay Bato yon, surrender din ang gagamitin. Magko-cooperate sa Interpol. Pero kung extradition, judicial yun, dadaan sa korte. Wala pang sinasabi ang DOJ kung alin ang gagamitin. Basta ang sabi ng Department of Justice, bukas sa dalawang options. Actually, iba nga ito doon sa sinabi ni Ombudsman Boying. Kasi sabi ni Ombudsman Boying Rimulya nung in-announce niya yan na mayroon ng arrest warrant si Bato, sabi niya ang gagamitin na raw extradition. Gayon din yung sinabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Pero ngayon, hindi na. Ang sabi ng DOJ, hindi naman pwedeng sabihin na kaagad na extradition. Magdi-decide sila pag lumabas na yung arrest warrant. Pag nakumpirma na nila, saka sila magdi-decide kung alin ang gagamitin, surrender or extradition. Hindi pwedeng ilimit lang sa extradition kasi mayroon din naman ibang option, yung surrender. At mas madali yon. Mas madali di umano yon. Ngayon, ano na lang ang magliligtas kay Bato na hindi siya maaresto? Ano na lang ang mag-ano kay Bato na hindi siya i-surrender? Kasi ang ayaw ng kampo ni Bato yung surrender kasi mabilis yun. Katulad nung kay Duterte yon. Ang gusto nila idaan sa prosesong legal. Kaya lang, ano ang kaligtasan ni Bato dyan?
Lininaw yan ng Prosecutor General ng DOJ, si Fadulyon, Prosecutor General Fadulyon, hindi ko tanda yung pangalan. Sabi niya, kapag nag-decide ang Korte Suprema doon sa petition tungkol kay Rodrigo Duterte, kapag naglabas ng desisyon ng Korte Suprema, yun ang susundin, kung mayroon. Kasi ang nangyari, nung inaresto si Duterte noong March 2025, no? March 2025, nung inaresto siya, kaagad-agad, dinala siya sa the Netherlands, sa The Hague, sa ICC, pero nung inaresto siya, kaagad-agad yung mga abogado niya nag-file ng petition sa Korte Suprema. Sila Attorney Lambino, si Torion, si Topacio, si Panelo, pati nga yung mga anak niya, sila Baste, nag-file ng petition sa Korte Suprema. Ang final nilang petition, kini-question nila yung legality, constitutionality, validity ng arrest. Kasi ang sinasabi nila, dapat dinala muna sa korte. Yung korte ang mag-i-issue ng order para dali na siya sa ICC. Kaya lang, yung yung petition na yan na final ng mga abogado at pamilya ni Duterte, wala pa namang desisyon ng Korte Suprema hanggang ngayon. Kaya nga, sabi ni Prosecutor General Fadulyon, dapat maglabas na ang Korte Suprema ng desisyon sa nasabing petitions para yun na ang maging guide ng DOJ sa gagawin ngayon. Kung magsabi ang Korte Suprema, invalid, unconstitutional, yung ginawa kay Duterte, so hindi na yan gagawin ngayon kay Bato. Hindi na gagawin yan kay Bato. Kaya sabi nga ng DOJ, susundin nila kung anong sabihin ng Korte Suprema. Kaya dapat maglabas na ang Korte Suprema ng clarification, ng guidance. Ano ba talaga? Tama ba yung ginawa kay Duterte? Yung surrender o hindi? Kasi kung hindi tama yon, hindi na nila gagawin kay Bato yon. Pero hanggat wala pang sinasabi ang Korte Suprema na mali yung ginawa na yon, option pa rin nilang, pwede pa rin nilang gawin yun. Kasi wala namang sinasabi ang Korte Suprema na mali yun. Kaya dapat si Bato, anuhin niya na. Kasi kasuhin na ng mga abogado ni Duterte na kaya lang hindi mo naman mapipersa niya ng Korte Suprema. Hindi mo naman makukurte niya ng Korte Suprema eh. Ang dami ring kasong nire-resolve ang Korte Suprema eh. Pero yun na nga, yun lang ang kaligtasan ni Bato. Pag naglabas na ng order ang Korte Suprema tungkol sa petition nun kay Duterte at sinabi ng Korte Suprema na mali ang ginawa kay Duterte, hindi na yan gagawin uli kay Bato. Ang problema rin ni Bato, paano kung sabihin ng Korte Suprema, legal yung ginawa kay Duterte kasi surrender yun, nasa batas yun. Option yan ng executive. Pwede rin namang extradition, pero ang option nga ng executive, ng authorities, ay surrender or extradition. Pag sinabi ng Korte Supremang tama yon, wala namang mali sa ginawa ng gobyerno noon, adi wala, lalong gagawin uli yan kay Bato. Kaya ang kaligtasan lang talaga ni Bato ay Korte Suprema. Yung sinasabi ng kampo ni Bato na dapat sundin yung bagong order yung rules ng Korte Suprema, rules yun on extradition proceedings. Rules on extradition proceedings yun. Kung gagamitin mo ang extradition, yun ang gagamitin mo, yung rules na yun. Pero kung hindi mo naman gagamitin yun, surrender ang gagamitin mo, yung option ng surrender, hindi mo kailangang sundin yun. Kaya lang, mayroon pa ngayong mga argumento yung mga kampo ni Bato, sila Israelito Torion, non-self-executing daw yung Section 17 ng Republic Act 9851. Kailangan daw ng executing law noon. Kasi on its own, hindi siya pwede kasi hindi siya self-executing. Ay, interpretation nila yan. Ang makakapag-resolve lang talaga niyan, Korte Suprema. Kaya dapat talaga yung Korte Suprema maglabas na ng clarification check. Natatagalan kasi. Wala pang paglilinaw. Yan yung makaka-resolve ng issue nito. Pero hanggat wala pang clarification ang Korte Suprema, hindi pa nililinaw yan, nananatili pa rin sa DOJ dalawang options. Surrender
or extradition. Kaya lang, siyempre, sinisikap nila Bato na wag namang isurrender. Yun ang wino-workout nila, wag isurrender. Kaya lang, sabi nga ng DOJ, bakit naman sila pagbabawalan na i-avail yung option na yun? Hindi naman sinabi na isa lang ang option mo. Extradition. Pwede naman yun. Anyway, mga kabunyog, mga kababayan, ito yung ating mga topics dito po sa Attorney Enzo Bunyog at sa Informador. Magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo.